Gusto mo ba? Gusto mo ba? Gusto mo ba? Ng mga kakaibang Kumusta po sa inyo dyan, kayong manonood? Tawagin niyo na lang po akong Jomar. Hindi ko po totoong pangalan. Nais ko lang po sanang magbahagi sa inyo ng mga kwentong patungkol sa aswang. Marami na kasi akong nakikita ng mga gumagawa ng mga horror stories dito sa YouTube. Kaya gusto ko sanang ibahagi sa inyo ang karanasan kong ito. Sana po ay mapili nyo ang kwento ko. Lumaki ako sa isang mahirap na pamilya. Tanging mga mababahong basura ang nasa paligid ng bahay namin. Malapit ang bahay namin sa daanan ng mga sasakyan. Kaya kapag gabi, minsan ay hindi kami makatulog dahil sa mga ingay nito. Pagkakarpintero ang trabaho ng papa ko. Minsan rin ay sumasama ko sa kanya upang mangalakal ng basura para ibenta. Kami na lang ni papa ang magkasama. Dahil bata pa lang ako, iniwan na kami ni mama. Oo, masakit. Pero kailangan ko na lang iyong tanggapin. Isang gabi ay nag-iimpake si papa sa kanyang mga gamit dahil medyo may kalayuan raw ang kanyang bagong pinagtatrabahoan. Doon ka muna sa lolo mo, anak. Doon ka muna titira. Bakit ay? Saan po ba kayo pupunta? Medyo may kalayuan kasi ang pinagtatrabahoan ko ngayon. At medyo matagal-tagal rin ako dun bago umuwi. Kaya dun ka muna sa lolo mo titira. Pansamantala lang naman. At kapag nakaipon-ipon na ako, uuwi ako kaagad. Sige na, mag-impake ka na at maaga ka pa bukas. Medyo may kalayuan rin kasi ang probinsya ng lolo mo. Pumunta ka na doon, di ba? Sige, tay. Pagkatapos kong mag-impake, ay natulog na kami ni papa. Sabi niya kasi ay kailangan kong gumising ng maaga para tanghali akong makarating sa probinsya nila lolo. Mag-isa na lang si lolo doon, kaya okay lang sa kanya na pumunta ako dahil wala naman siyang kasama. Alas 6 ng umaga nang ako ay magising. Nagsimula na namang mag-ingay ang mga sasakyan. Umalis na rin si papa. Siguro mga alas 5 pa umalis yun para maagang makarating sa kanyang pinagtatrabahoan. Kaya naghanda na lang ako para pumunta na sa probinsya nila lolo. May pera pa naman ako para pang plete. Binigyan kasi ako ni papa nung isang gabi. Pagkatapos kong naghanda ay umalis na ako. Mahigit 6 na oras ang biyahe bago ako nakarating sa probinsya nila lolo. Unang kita ko pa lang sa tanawin dito sa probinsya ay namangha na ako sa kagandahan nito. Nung una ko kasing punta dito ay hindi ganito kaganda. Ngunit ngayon laki ng pinagbago. Mga nagagandahang tanawin, nagkakantahang ibon, ibang-iba sa lugar na kinalakihan ko. Ngunit sa likod ng mga nagagandahang tanawin ay may mga balibalitang may aswang na gumagala kapag gabi sa lugar na ito. Sabi nila, kapag wala silang nakitang tao, ay ang mga hayop ang mga pinapatay nito at kinakain. Ngunit ganun pa man, ay hindi ako naniwala nung una. Dahil minsan ay hindi pa ako nakakita ng aswang. Walang mga tao ang lumalabas sa kanilang mga bahay. Naisip ko
na baka kumakain lang sila ng tanghalian kaya hindi sila lumalabas. Kaya nagpatuloy na lang ako sa aking paglalakad. Kumusta na po kayo, Lo? O apo, halika, pasok ka. Nagkwentuhan kami ni Lolo at sinabi ko rin sa kanya kung nasaan si Papa at kung bakit ako pumunta sa kanyang bahay. Masaya naman siya na sa kanya muna ako mamalagi ng ilang linggo. Ngunit may sinabi siya sa akin na ikinabahala ko. Sabi niya kasi na wag basta-basta akong makipag-usap sa kung sino-sinong tao sa lugar na ito. Dahil hindi lahat ng tao dito ay totoo. Yung iba ay nagpapanggap lamang. Kinagabihan ay naglagay ako ng mga gamit ko sa cabinet. Nang bigla kong mapansin ang isang bahay nakita sa may bintana. Nakakatakot ang bahay na iyon na parabang may kung anong nilalang ang naninirahan doon. Apo, matulog ka na, gabi na. Opo, Lo. At huwag mo rin kakalimutang patayin ang ilaw, ha? Sige po, Lo. Agad-agad kong pinatay ang ilaw para matulog na. Nang nakahiga na ako, ay pinikit ko kaagad ang aking mata para madaling makatulog. Ngunit ginising ako ng mga ingay sa labas ng bintana. Kaya agad-agad ko itong tiningnan at sinilip. Nanginginig ako sa gulat. Hindi ko alam ang nilalang na iyon. Ngunit bigla kong naisip ang sinabi ni Lolo sa akin. Na baka nga hindi lahat ng tao sa lugar na ito ay totoo. Yung iba ay ang mga aswang na pumapatay at gumagala tuwing gabi. Simula ng gabi na nangyari yun, ay naniwala na ako sa aswang. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang aking kwento. Ilang linggo ang lumipas simula ng gabing iyon. Nagpapasalamat ako dahil hindi ko na nakita ang nilalang na yun. Ngunit napansin ko ang isang matandang lalaki na palaging tumitingin sa akin. Kumain ka na, apo. Maya-maya na siguro, Lo. Sige, ikaw bahala. Habang napagpasyahan kong maglakad-lakad ay nakita ko ang isang ulo ng baboy. Tuguan ito at wala ng katawan. Sino naman kaya ang gumawa nito? Isang gabi, isang nakakabinging katahimikan. Habang ako ay natutulog, ay narinig ko ang isang sumisigaw na baboy na parabang ito ay namimilipit sa sakit. Kaya lumabas ako at tiningnan ito. Habang ako ay naglalakad, ay bigla kong nadaanan ang ulo ng baboy. Ngunit wala na ang ulo, dugo na lang ang naiwan. Hinanap ko kung saan nagmumula ang ingay nang narinig ko na nagmumula ito sa ilalim ng bahay ni Lolo. Kaya agad ko itong sinilip nang nagulat ako na nakita ko ang isang aswang. Napatras ako sa takot. Hindi ko alam ang aking gagawin. Nakakatakot ang kanyang itsura. Nang lumapit siya sa akin, ay pinikit ko na lang ang aking mga mata. At nang binuksan ko ang aking mga mata, ay kitang-kita ko na tinaga ito ni Lolo. Sobrang naburuhan ang aswang, kaya dali-dali itong tumakbo. Mabuti na lang at dumating si Lolo. Dahil kung hindi, wala ako ngayon na nagkikwento sa inyo ng aking karanasan. Ilang linggo ang lumipas ay umuwi na ako sa bahay. Ngunit nakita ko ang matanda habang ako ay pauwi na. At sa nakita ko
Siya ang aswang. Kumusta po sa inyong lahat? Danilo po ang pangalan ko. Ibabahagi ko lang po sana sa inyo ang nangyari sa akin noon. Sana po ay pakinggan nyo ang kwento ko. Simple lang ang buhay namin sa probinsya. Malayo sa maraming tao, malayo sa gulo. Medyo may katandaan na ang bahay namin. Itinayo ito ng panahon pa ng lolo ko. Gawa sa kahoy ang pader ng bahay namin at gawa naman sa pawid ang bubong. Noon pa man ay mayroon ng kinikwento sa amin si lolo na may aswang sa lugar namin. Sabi niya, tinatawag nila itong tik-tik dahil sa tunog nito. Araw-araw si Papang umaalis para magtrabaho. Kaya kami na lang ni Mamang dalawa ang naiwan sa bahay. O alis na ako. Kailangan kong maging maaga doon. Bantayan mo si mama mo. At ang kapatid mo, aalagaan mo sila ha? Sige ho pa, ako bahala ni Mama at ni Bibi. Ingat ka. Matapos na magpaalam si Papa sa amin, ay umalis na siya. 8 buwan ang buntis si Mama. Kaya gaya ng sinabi ni Papa, sinasamahan ko siya at binabantayan kung saan man niya gustong pumunta. Mahal na mahal ko si Mama, lalong-lalo na ang kapatid ko. Kaya habang wala si Papa, ako muna ang magbabantay sa kanila. Lumubog na ang araw, ngunit wala pa rin si Papa. Sabi ni Mama, baka nag-overtime daw, o di kaya'y pauwi na. Kaya hindi ko na hinintay si Papa at natulog na ako. Habang mahimbing ako sa aking pagkakatulog, ay may bigla na lang akong narinig na naglalakad sa bubungan namin. Kaya nagising ako sa ingay nito. Dahan-dahan itong naglalakad at sobrang maingay nito. Sa puntong iyon ay pinagmasdan ko itong mabuti. Ngunit hindi pa rin siya tumitigil sa paglalakad at naglilibot lang ito sa parte ng bubong ng kwarto ko. Nakita ko ang isang nakakatakot na nilalang. Dahil sa takot at gulat ko, ay kumaripas ako ng takbo palabas ng kwarto. At naalala ko ang kwininto sa amin ni Lolo, na ginugulo sila ng tik-tik noon. At walang duda, totoo ang sinabi niya. Nang nakita ko sila Mama sa sala, ay sinabi ko sa kanila ang nasaksihan ko sa kwarto. Kaya agad nila itong pinuntahan. At nakita namin ang bubong ng kwarto ko. Butas na ito at sirang-sira na. Ngunit hindi na namin nakita ang tik-tik. Kinaumagahan ay maagang gumising si Papa. Tinakpan niya ng pira-pirasong kahoy ang butas. Pansamantala lang daw. Nilagyan din namin ng maraming asin ang lahat ng aming bintana. At pati na rin ang aming pintuan. Sabi kasi ni Lolo, ito ay pangontra ng mga aswang o tinatawag nilang tik-tik. Sinunod din namin ang mga payo ni Lolo kapag may buntis sa aming pamilya. Sabi niya, kailangang magsuot ng maitim na damit ang buntis para hindi makita ng tik-tik ang tiyan. At kinakailangan rin na maglagay ng bawang sa garter ng short. At dahil wala kaming buntot ng pagi, ay hinanda ni Papa ang kanyang tinatagong itak para gamitin kapag sumapit na ang gabi. Dumating na ang gabi. Dumating na ang gabing aking kinatatakutan. Alam ko
Nababalik siya at hindi nga ako nabigo at narinig na naman namin ang paglalakad sa bubungan. Mahimbing kami sa aming pagkakatulog ni Mama nang bigla naming narinig ang salitang, Nandito na siya. sinabi iyon ni Papa na may halong pagkatakot. Huwag kayong maingay. Nang ilang sandali pa ay narinig namin na isa-isang sinira ang mga pinantakip na kahoy sa butas ng kwarto ko at narinig din namin na isa-isa itong nahulog. At sumunod nito ay narinig din namin na para bang tumalon ito mula sa butas papunta sa sahig ng aking kwarto at naglakad ito palapit sa amin. Nang nakita ni Papa na takot kami ni Mama ay naglakas loob si Papang kausapin ito. Umalis ka na dito. Huwag mo kaming guguluhin. Tatamaan ka sa akin kapag sinaktan mo ang pamilya ko. Matapos na sinabi ni Papa ang lahat ng iyon, ay hindi na namin siya narinig. Kaya nakahinga na kami ni Mama ng maluwag. At nang sinubukan ni Papang silipin ito, ay wala na nga siya doon. Kaya nagpapasalamat kami at walang nasaktan sa amin. Matulog na tayo. Akala ko nun ay tapos na ang panggugulo ng tiktik sa amin. Ngunit nagkamali ako dahil bumalik ito sa aming bahay. At sa pagkakataong yun ay hindi na siya nag-ingay. Habang ako ay natutulog, ay napansin kong na para bang may tumutulo na tubig sa mukha ko. Kaya tiningnan ko ang paligid nang makita ko ang dila ng tiktik. Mahabang mahaba ito at gumagalaw. Kaya dahil sa takot ko ay napasigaw ako. Mabuti na lang at dali-dali itong pinutol ni Papa. Kaya umalis kaagad ang tiktik. Huwag ka nang bumalik dito. Kaya natruma kami ni Mama sa mga nangyari. Nai-imagine ko kung ano kaya ang nangyari sa kapatid ko at ni Mama kung hindi namin ito nabantayan kaagad. Lumipas ang ilang taon ay hindi na kami ginugulo ng tiktik. Namuhay na kami ng normal. Hindi man maganda ang karanasan namin ay nanatili kaming matatag at masaya at palaging nagdarasal sa Panginoon. Kaya pinangako ko sa sarili ko na dito rin ako bubuo ng pamilya. Gusto mo ba? Gusto mo ba? Gusto mo ba ng mga kakaibang? Hindi naman talaga ako naniniwala sa mga aswang na yan. Dahil wala namang patunay na totoo nga sila. Ngunit nagbago ang mga paniniwala kong iyon nang makita ko sila ng harap-harapan. Nagsimula ang lahat nang tumira kami sa probinsya ng asawa ko. Kami lang dalawa ng asawa ko ang magkasama dahil hindi naman kami nabiyayaan na magkaroon ng anak. Nangupahan kami noon sa isang lumang bahay, pero napakalaki nito para sa aming mag-asawa. Lilipat sana kami noon sa isang mas maliit at murang bahay. Yun nga lang ay naunahan na kami ng mag-asawang Ponsyo at Rosita. Bagong lipat lang sila sa barangay namin noon. Pero habang patagal silang naninirahan sa aming barangay, ay may napansin ako sa kanilang dalawa na hindi normal. Isa na dun ay habang dadaan ako sa kanilang bahay, ay grabe sila kung makatitig sa akin. Na para bang nakakita sila
ng isang sariwang karne. Ngunit ganun pa man ay hindi ko na lang sila pinapansin. Minsan nga ay nag-aaway pa kami ng asawa ko dahil sa mag-asawang iyon. Sinabi ko kasi na hindi talaga ako komportable sa mag-asawang yun. Pero iginigiit niya na mabuting tao raw sila. Malaki kasi ang hinala ko na ang mag-asawang yun ay mga aswang na naghahanap ng biktima sa aming lugar. Nang kinagabihan ay natulog na kami ng asawa ko. Ngunit habang kami ay natutulog, ay tila may tunog akong narinig galing sa labas ng aming bahay. Hindi ko alam kung ano ang tunog na iyon. Basta't bigla na lang akong kinilabutan. Kaya dahil dun ay nagising ako. Tumayo ako at humarap sa bintana. Ngunit ng ilang sandali pa ay may narinig akong isang boses. Ako lang ang nakarinig nun dahil sobrang himbing ng tulog ng aking asawa. Kaya naman ay pinakinggan ko ito. Bilisan mo, baka may makakita sa atin dito. Isang boses ng lalaki ang aking narinig at para bang pamilyar sa akin ang boses na iyon na para bang ilang beses ko na iyong narinig. Hindi ko lang maalala kung saan. Ngunit dahil inaantok pa ako ay hindi ko na lang iyon pinansin dahil baka guni-guni ko lang yun. Kaya naman ay bumalik na ako sa aking pagtulog. Nang gumising ako kinaumagahan ay pumunta agad ako sa kusina para kumain dahil talagang nagugutom na ako. Ngunit pagkapasok ko pa lang ay nakita ko kaagad ang isang Tupperware na may lamang ulam. Kaya tinanong ko kaagad ang asawa ko kung ano ang ulam na yon. Honey, ano bang ulam to na nasa lamesa? Ang tinanong ko sa kanya. Ngunit ang sagot niya ay atay daw yun ng baboy. Kaya tinanong ko siya ulit kung saan ba niya ito nabili. Ngunit nagulat ako sa kanyang sagot dahil binigay lang daw yun ng mag-asawang Ponsyo at Rosita. At sakto naman pagkatingin ko sa bintana ay nakita ko ang mag-asawa. Nakakatakot ang kanilang mga itsura at mapupula ang kanilang mga mata. Kaya dahil sa takot ko ay napaatras ako. Ngunit bigla na lang silang nawala na parang bula. Hindi ko na sila matanaw sa bintana. Kaya agad-agad kong tinapon ang ulam na yun dahil alam ko na hindi iyon atay ng baboy. Kaya pinagsabihan ko ang asawa ko, huwag ka basta-bastang tumanggap ng pagkain sa kung sino-sino. Hindi natin alam na hinawaan ka na pala nila ng pagkaaswang. Galit na sinabi ko sa kanya. Ngunit nanahimik na lang siya at pumasok sa aming bahay. Alam ko kasi na ang pagkain na binigay ng mag-asawa sa amin ay mismong pagkain rin nila. Nang kinagabihan nga nun, ay maaga kaming natulog ng asawa ko dahil maaga pa ang trabaho kinabukasan at wala na ring tao sa labas dahil medyo madilim na rin kapag sumapit na ang alas 7, lalo na't walang kailaw-ilaw sa aming barangay kaya wala na talagang tumangkang gumala pa. Sa ilang oras kong natulog ay nagising ako ng hating gabi dahil may narinig na naman akong mga ingay kaya hindi na ako nagdalawang isip na puntahan ito. Ngunit nagulat ako sa nakita ko. May dalawang tao sa labas at nakita ko na kumakain pa yung isa at yung isa naman ay nasa bubunga ng aming kapitbahay. Talagang nakakatakot ang kanilang mga itsura. Namumula ang kanilang mga mata. Tama nga ang hinala ko na mga aswang ang mag-asawang yon. Kaya imbis na matakot ay nangibabaw sa akin ang galit. Kaya kinuha ko ang isang grabo naming asin. Ngunit paglabas ko ay hindi ko na nakita ang mag-asawang aswang. Hindi ko alam kung saan sila tumakbo. Kaya sinubukan ko silang hanapin at nilibot ko ang aking paningin para lamang makita sila. Nang bigla akong matumba nang sumulpot sa harapan ko ang aswang na si Mang Ponsyo. Kaya agad kong tiningnan ang asin na nasa gilid ko lang. At nang akmang lumapit ang aswang ay kinuha ko ito kaagad. At sasabuyan sana sila ngunit bigla na lang itong nawala sa aking harapan. Hindi ko na sila makita. At doon ko napagtanto na takot nga sila sa asin. Kaya nang magising ako kinaumagahan ay pumunta agad ako sa kusina. At pagtingin ko sa lamesa ay may nakita na naman akong ulam.
Kaya agad-agad akong naglakad at kumuha ng 2 piraso ng kalamansi. Kinuha ko ang ulam na yun at inamoy-amoy ito. At walang ano-ano't pinatakan ko ito ng kalamansi. Isang patak lang ay sapat na upang magbago ang anyo ng ulam na yun. Nang ilang sandali pa ay bigla itong umusok at dahan-dahang nagbago ang itsura nito. Ngunit ang hindi ko alam ay nakita na pala ako ng asawa ko. Ngayong alam mo na ang totoong pagkatao ng mag-asawang yun, siguro naman ay hindi ka natatanggap ng pagkain na galing sa kanila. Pagkatapos kong sinabi yun ay agad akong pumunta sa bahay ng mag-asawa. Tinawag ko sila sa kanilang bahay ngunit walang sumasagot. At may nagsabi sa akin na kaninang madaling araw pa raw sila umalis. At bago raw sila umalis ay pumunta pa sila sa aming bahay at tila may iniwan pa ito. At sa tingin ko, ang iniwan nila ay ang ulam na nasa lamisa namin. Makalipas lang ang ilang linggo ay napag-alaman namin na buntis na pala ang asawa ko. Sobrang saya talaga namin dahil sa wakas ay magkakaroon na rin kami ng anak. At kaya siguro may umaaligid na aswang ay posible nga kayang nauna pa nilang nalaman na buntis ang asawa ko. Maraming salamat po sa inyong lahat mga katakot sa patuloy na pagsuporta sa aking channel. Sana po ngayong 2022 ay patuloy nyo pa rin akong suportahan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Noon pa man ay mayroon ng manananggal na umaatake sa aming lugar. Kumusta po sa inyong lahat? Tawagin niyo na lang po akong Dario. Ilang taon na rin ang nakalilipas simula nang naka-encounter ako ng isang manananggal. Kaya ngayon ay susubukan kong ibahagi sa inyo ang nakakatakot na karanasan kong iyon. Nakatira kami noon sa probinsya. Malayo sa syudad, kaya tahimik ang paligid. Tanging mga boses ng ibon ang maririnig at minsan rin ang malalakas na hangin. Ayos na ko dun, kaysa sa syudad, maingay na nga ang mga sasakyan, malapit pa sa gulo. Nag-iisang anak lang ako nila mama at papa dahil na rin siguro sa hirap ng buhay, kaya hindi na nila ako nabigyan ng kapatid. Maliit lang kasi ang sinasahod ni Papa sa binabantayan niyang lupa. Pahirapan kasing makakuha ng magandang trabaho sa lugar namin. Kaya napagdesisyon na ni Papa na makipagsapalaran sa Maynila para hindi kami mamatay sa gutom. Mahirap man na umalis sila para magtrabaho sa ibang lugar, ngunit palagi nating tatandaan na ginagawa nila ito para sa atin. Nang umalis si Papa para magtrabaho sa Maynila, ay wala na ring magtatanggol sa amin ni Mama sa anumang kapahamakan. Lalo na may manananggal na umaatake kapag sumapit na ang dilim. At malaki ang hinala ko na naninirahan lang ang manananggal na ito kasama namin. Marami kasi ang naniniwala na nakatira lang ito sa isang abandonadong bahay. Mga ilang metro lang ang layo sa mismong tinitirhan naming bahay. At mayroon pang mga kwento-kwento na nakakakita sila ng kalahating katawan ng isang manananggal na nakatayo ito sa abandonadong bahay na iyon. Hindi lang isa ang nakaranas ng pangyayaring iyon, kundi napakarami nila. Pero yung iba ay nanatili na lang itong tahimik sa kanilang nakikita. Pero kung si Mama ang tatanungin, ay hindi siya naniniwala sa mga manananggal. Para sa kanya, panakot lang ito ng mga matatanda sa mga bata.
Ibig sabihin ma hindi totoo ang mga manananggal? Tama ka. Siya, sige na. Tama na ang kwento. Kumain ka na roon. Opo ma. Dahil sa mga sinabi ni mama, ay wala na akong dahilan para matakot sa manananggal. Ngunit habang ako ay natutulog, ay may narinig ako ng mga kakaibang ingay. Para ba isa itong pakpak ng isang malaking ibon na lumilipad at naglilibot sa bahay namin. Kaya dahil doon ay nagising ako. Sumilap ako sa bintana, ngunit wala naman akong nakita. Kaya naman ay pinagmasdan kong itong mabuti. Ngunit habang patagal ng patagal ay mas lalong lumalakas ang ingay na yun. Kaya lumabas ako sa aking kwarto. Nang napansin ko na nagmumula ang ingay na yun sa labas ng aming pintuan. At dahil na rin siguro sa gusto kong malaman kung ano ang bagay na yun, ay binuksan ko ng kaunti ang pintuan. Ngunit pagkabukas ko ay wala naman akong nakita. Sobrang tahimik lang ang paligid. Sa nakita kong iyon ay narealize ko na tama ang mga kwento-kwento nila, na totoo nga pala ang mga manananggal. Kaya dahil sa takot ko ay lumayo ako sa pinto at bumalik sa aking kwarto. Ngunit hindi ako nakatulog ng buong gabi. Hindi nawala sa aking isipan ang manananggal na iyon. Ngunit napansin ko na may bakas sa aming pintuan, na para bang may matatalim na kuko ang gumawa nito. At may nakita rin ako ng mga patak ng dugo sa lupa. Naisip ko na ang manananggal ang may-ari ng dugo at bakas sa aming pintuan dahil inatake niya ako nung gabi. Tama nga ang sinabi nila na manananggal ang kapitbahay namin. Kaya pinuntahan ko ito. Ngunit pagkalapit ko sa bahay na iyon ay tumambad sa akin ang napakabahong amoy. Kaya sinilip ko ang bintana para malaman kung ano ang napakabahong amoy na iyon. Ngunit nagulat ako sa aking nakita dahil nagkalat roon ang napakaraming lamang loob. Hindi ko alam kung sa tao o hayop ba ang mga lamang loob na iyon. Basta't ang alam ko na manananggal ang may-ari ng bahay na ito. Anong ginagawa mo? Umalis ka rito. Si Aling Esther. Si Aling Esther ang manananggal. Kaya pala iniiwasan ng mga tao ang kanyang bahay dahil sa mga nakikita nito. Hindi lang pala kalahati ng katawan ng kanilang nakikita, kundi nakikita rin nila ang mga lamang loob at natatakot rin sila na baka lamang loob yun ng mga taong nakatuklas ng kanyang sekreto at baka pinatay sila ni Aling Esther. Marami kasing mga kaso ng mga nawawalang tao sa lugar namin at ang nakakagulat nito ay mga dayo ang mga tao na iyon. Kaya iniwasan ko na lang ang bahay ni Aling Esther. Kinagabihan ay nakarinig na naman ako ng mga kakaibang ingay. Ingay na para bang ito ay tumatakbo. Kaya sumilip ulit ako sa bintana at nakita ko si Aling Esther na mabilis na tumakbo palayo sa kanyang bahay. Kaya din ako lumabas at bumalik na ako sa aking pagtulog. Nang nagising ako kinaumagahan ay nagulat ako sa aking nakita dahil paglabas ko ay nakita ko na sunog na ang bahay ni Aling Esther. Kaya pala dali-daling tumakbo si Aling Esther nung gabi dahil may nagsunog ng kanyang bahay. At wala pang nakakaalam kung sino ang nagsunog. At hindi na rin nagpakita si Aling Esther sa aming lugar.
7 taong gulang pa lamang ako ay iniwan na ako ni mama. Kaya kami na lang ni papang dalawa ang magkasama. Maganda yung trabaho ni papa, kaya masasabi ko talaga na nakakaluwag kami sa buhay noon. Ngunit ganun pa man ay palagi namang wala si papa sa bahay. Tanging si Kuya Badong lang ang nagbabantay at nag-aalaga sa akin. Kumain ka na ba? Maya-maya na po. Busog pa po kasi ako. Sige, sabihin mo lang sa akin kung nagugutom ka na ha. Mabait naman tong si Kuya Badong at masipag pa. Ngunit makalipas lang ang ilang taon ay umalis na rin ito sa amin. Huwag ka munang umalis, Badong. Dahil wala nang magbabantay kay Iman. Hindi ko naman siyang magawang bantayan. Dahil may trabaho ako. Kailangan na talaga, sir. May sakit po kasi yung nanay ko. Kailangan ko siyang alagaan. Pero huwag kayong mag-alala dahil may kilala akong papalit sa akin. Talaga? Sige, papuntahin mo bukas. Sige po, sir. Ayaw ko talagang umalis si Kuya Badong dahil para ko na talaga siyang kuya. Ngunit meron din naman siyang pamilya na kailangan niyang alagaan. Nang kinaumagahan ay nakarinig kami ng isang katok sa aming pintuan. At nang binuksan namin ito ay nakita namin ang isang babae. May dala-dala itong bag. At naisip namin ni Papa na baka ito na ang papalit ni Kuya Badong. Na baka siya ang magbabantay sa akin. Tinanong ni Papa na kung siya ba yung sinasabi ni Kuya Badong na papalit sa kanya. At agad-agad naman itong sumagot at sinasabing siya nga. Matapos nun ay tumitig siya sa akin, kaya medyo natakot ako ng kaunti. Kwininto niya ang karanasan niya sa pagbabantay ng bata, kaya agad namang pumayag si Papa dahil may karanasan nga ito sa pagbabantay. At dagdag pa ng babae na magpinsan daw sila ni Kuya Badong. Lumipas ang ilang oras ay sinimulan na ng babae ang gawaing bahay, katulad na lamang ng pagsasaing at paghuhugas ng pinggan. Naging normal naman ang lahat nung una. Ngunit makalipas lang ang ilang araw ay doon na naging kakaiba ang lahat. Gabi-gabi akong nakakarinig ng mga kakaibang ingay. Gabi-gabi rin akong hindi makatulog na nang dahil lang sa mga ingay na yun. Meron bang tao dyan? Hinintay ko na may sumagot sa akin, ngunit wala talaga akong naririnig na sumasagot. Sigurado naman ako na hindi pusa o anumang mga hayop ang gumagawa ng tunog na yun. At hindi lang yun ang napansin ko, dahil napansin ko rin na ang yaya ko ay halos araw-araw kumukuha ng karne. Pero hindi ko naman siya nakitang nagluluto ng karne. Hindi ko rin alam kung saan niya ito dinadala. O kinakain niya ba ito ng hilaw? Sinubukan ko namang kausapin siya. Ano po ang ginagawa niyo? Ngunit hindi ito sumasagot sa akin at tumatawa lang ito. Kahit wala namang nakakatawa. Kaya't minabuti ko na lang na umiwas sa kanya dahil may dala-dala siyang kutsilyo at para bang isang gutom na hayop na naghahanap ng pagkain. Sinubukan ko namang sabihin kay Papa ang nangyari sa babae. Ngunit sabi lang ni Papa na baka may problema lang daw, kaya nagkaganoon. At dahil may hawak-hawak daw na kutsilyo, ay baka maghihiwa lang daw yun ng sangkap para sa ulam. Sinubukan ko namang paniwalaan si Papa, ngunit kakaiba talaga ang pakiramdam ko sa babaeng yun. Lumipas pa ang ilang mga araw. Nakita sa aming lugar ang mga patay na mga hayop, katulad na lamang ng mga kalabaw, mga baboy, at ang mga manok. Lahat sila ay wala ng mga lamang loob at hindi pa rin alam kung sino ang may gawa. Nang lumipas ang ilang gabi ay kami lang dalawa ng yaya ko ang magkasama sa bahay. Dahil hindi pa nakauwi si Papa, ngunit sa kalagitnaan ng aking pagtulog ay bigla na lang akong nagising. Mga alauna ito ng madaling araw. Napatayo ako sa aking hinihigaan dahil para bang may tao sa labas ng aking kwarto.
Nang tumingin ako sa pintuan ay bigla na lang tinulak ang pintuan ng aking kwarto na para bang gustong-gusto niya na pumasok sa loob. Dahil sa takot ko ay nagtago ako sa ilalim ng aking kama. Takot na takot talaga ako ng mga oras na yon. Dahil walang ibang pagtataguan sa aking kwarto kundi ang aking kama lang. Narinig ko na palakad-lakad ito sa labas ng aking kwarto. Ngunit hindi ko alam kung sino ang tao na ito. Kaya minabuti ko na silipin ito sa bintana. Ngunit nagulat ako sa aking nakita. Nakita ko ang yaya ko. Kakaiba ang kanyang itsura at humaba ang kanyang dila. Nang ilang minuto lang ang lumipas, nabuksan na nito ang pintuan ng aking kwarto. Medyo naihinga ako dahil sa takot. Mas lalo pa akong natakot nang umakyat ito sa aking kama. Naglakad-lakad siya sa kama ko. Kaya minabuti ko na hindi na lang ako magsasalita. Nang ilang segundo ang lumipas ay umalis na rin ito. Kaya lumabas na ako sa aking kama. Agad kong sinilip ang bintana dahil gusto kong makasiguro na wala na nga siya roon. Ngunit sa pagsilip ko ay di ko inaasahan ang mga mangyayari. Bigla na lang sumulpot ang babaeng yun sa harapan ko. Kaya agad kong sinara ang pintuan at nagtago uli sa ilalim ng aking kama. Nang kinaumagahan ay maagang dumating si Kuya Badong sa aming bahay. Humihingi siya ng pasensya sa amin na matagal siyang nakabalik sa aming bahay. Dagdag pa niya na parating na daw ang papalit sa kanya na magbabantay sa akin. Nagulat naman kami sa sinabi ni Kuya Badong dahil 2 linggo na ang nakakaraan matapos dumating ang isang babae sa amin na sinasabing pinsan daw yun ni Kuya Badong. Ngunit paglilinaw ni Kuya Badong na wala siyang sinabihan na pupunta sa aming bahay. Pinuntahan namin yung babae sa kanyang kwarto, ngunit wala na siya roon, pati ang lahat ng kanyang gamit. Hindi na namin siya nakita kailanman.